Ang pangit ng quality ng RCB mags. Yo, what's up guys? So may pupuntahan tayo ngayon. Punta tayo kay Gawang Tinapay. Dahil ipapapowder coat ko itong aking mags. Dahil nung pumunta kami ng Baguio, nung pauwi na kami galing Baguio, merong hindi magandang nangyari sa mags ko guys. Nagkaroon siya ng damage. Nabengkong siya. Okay lang sana kung bengkong lang. Ang kaso nabiyak siya guys. Ito guys, yung nangyari sa mags ko. Meron siyang biyak. Dito may lumalabas na hangin kapag naka-tubeless. Bale, nilagyan na lang namin siya ng ng interior para lang may uwi dito sa Manila. So bale, ito yung bengkong niya guys. Minsan lang mabengkong, nagkaroon pa ng biyak, kaya wala, hindi ko na ito magagamit. So ayun, ang lala, first time na mabengkong, tapos ganun pa na nagkaroon ng biyak. Diba? Okay lang sana kung bengkong lang, at least pwede pang ipaayos. So ngayon, paparepaint ko. And naghanap ako ng mags pang likod. Stock mags na sana yung ilalagay ko, ang kaso may in-offer yung tropa na RB10. So di ko alam kung babagay siya. RB10 sa likod tsaka RB5 sa harapan. Alam ko yung mga ganong setup, mga pang MotoGP. So try natin kung babagay pa rin siya. May problema kasi kay powder coat ko. Dahil yung mag sa likod, yung RB10 is color white. Tapos itong harapan ko naman is gold. And tinignan ko parang hindi siya bagay. Ewan ko lang, inimagine ko lang naman. Kaya ngayon ipapapowder coat ko na lang para iisa lang ang kulay. Kaya ito, papunta kami ngayon kay Gawang Tinapay. Yun guys, siya nga pala hindi porke nangyari sa akin to dito sa mags ko, pwede ko nang sabihin na ang pangit ng quality ng RCB mags. Actually, tagal na rin sa akin ng RCB mags na to, and ilang beses na rin ako nalubak, and wala naman nangyari. So ito lang talaga yung first time. Tapos ang masaklap pa, first time na nga mabengkong, nagkaroon pa ng biyak. Okay lang sana pag bengkong lang, para pwede kong ipa-align tsaka magamit ko ulit. Kaso wala nakatsambahan na sa may mismong spoke pa na bengkong, kaya yun nagkaroon ng crack. Sabi nila pwede raw ipahinang, kaso nakakatakot na daw siya i-long ride. Kaya hindi na guys, okay na sa akin na maghanap na lang ng ibang mags. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na pangit ang quality ng RCB, dahil yung ipapalit ko guys RCB din, RB10 nga lang. So malapit na kami, 11 minutes na lang daw. Gawang Tinapay. So parang ito kasi yung pinakamura. Parang nung nagtanong-tanong ako sa sa mga sa Facebook, ito kasi pinakamura. Yung iba umaabot ng 5K. So hopefully magtagal din ang ang pintura ng Gawang Tinapay. So update ako guys kung tapos na napinturahan itong aking mags. Tsaka pakita ko na rin kung anong itsura niya, kung anong bagong looks nitong aking Raider 150.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Niluluto. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. Ayun guys, tapos na ang pagre-repaint sa aking mugs. Ginabi na tayo kagabi, ginabi na tayo kahapon, kaya hindi na rin nakapag-vlog. So eto, tapos na ang aking mugs, at napakaangas na ng kanyang itsura. Napili ko nga palang kulay guys, candy red. So nabibilang siya sa special colors dahil ang special colors nila is worth 2,800. So yung mga plain lang na kulay is 2,500. So kaya siya naging special color guys, kasi binubuguhan muna nila ng chrome, silver, bago nila siya patungan ng ng candy red na kulay. Ang galing nga ng pagkagawa guys, dahil kino-oven muna siya, pinapainit muna siya bago bombahan ng powder. Kaya pala siya tinawag na powder coating. Bali yung init ng mugs nung niluto, yun na lang yung magluluto sa powder at kakapit na parang pintura. Kaya sabi nila nagtatagal naman daw ang powder coat. So ewan ko, tingnan natin, diba? At syempre, dahil natapos na ang aking mugs, gagawan natin siya ng montage. Bago natin gawin yan, syempre, Kuya Pat, pasok. Ngayon naman, papakita ko kayo ng walang iba kundi kapirasong montage. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't. So ayun guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. At maraming salamat kung umabot man kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Peace out.